Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Department of Public Works and Highways ang drainage project sa sumulong Highway Marikina nitong Lunes. Sa tulong ng Japan International Cooperation Agency, naisisa sa katuparan ang Phase 4 ng Pasig Marikina Project na layong magtatag ng floodgate installation, construction at channel dredging key measures. Target nitong tuluyan ng mapababa ang kaso ng pagbaha sa Metro Manila, partikular sa Marikina. Samantala sa pagpapatuloy ng relief operations at paghahandog ng livelihood assistance ng Office of the Vice President o OVP sa iba't ibang bahagi ng bansa, tumungo ito kamakailan sa ilang sa mga rehiyon sa Visayas at Mindanao. Bilang tugon sa epekto ng malawakang pagbaha dulot ng habagat at bagyong Krising na mahagiang tanggapan ng higit 3,000 relief boxes at relief for indigents and individuals in crisis and emergencies food bags sa Mandaue City at Negros Occidental. Habang sa pamamagitan naman ng programang Magnegosyo Taday ng OVP, tumanggap ang 8 benepisyaryo mula sa Eastern Visayas ng tig 15,000 pesos na livelihood grant at 150 pesos naman sa 23 members ng Esteros Balabac Weavers and Handicrafts Association sa Cotabato City. Layo nitong tugunan ang kawalan ng trabaho at mapataas ang kita ng mga kababaihan, LGBTQIA+ communities, kabataan at iba pang sektor. Isa naman sa nakikitang dahilan sa kakulangan at hadlang sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa bansa ay ang luma at mabusising regulasyon, limitadong lupa partikular sa urban areas, pagkaantala ng pondo at land ownership. Ito ay matapos talakayin nitong Martes sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Senator Bam Aquino kung saan 165,000 na silid-aralan ang kailangang tugunan para sa sapat na pasilidad ng edukasyon. Hindi pa kabilang dito ang mga classroom na matagal nang hindi naaayos matapos gamitin bilang evacuation center at mga classroom na may double o triple shifting na klase. Sa datos naman ng Education Commission 2, nasa 5.1 milyon ang bilang ng IELTS learners o mga mag-aaral na napipilitang umupo sa pasilyo dahil sa kakulangan ng upuan. Kaya naman giit ng senador na hindi lamang pagnanakaw sa kaban ng bayan, kundi pagpatay sa pangarap ng kabataang Pilipino ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa umano'y mga katiwalian sa bilyong-bilyong pisong flood control project sa bansa, unti-unti nang lumulutang ang ilang mga pangalan ng kontratista na hinihinalang sangkot sa anomalya sa proyekto. Naritong ulat. Kaugnay ng kamakailang paglalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 15 pangalan ng mga kontraktor na kaugnay sa katiwalian sa flood control projects, ay patuloy rin ang mga senador sa pagnanais na maimbestigahan ito at mapanagot ang mga may sala sa naturang issue. Ang imbestigasyon at pagpapanagot sa mga katiwalian sa mga palpak at ghost project ay batay sa direktiba ng Pangulo sa kanyang nagdaang State of the Nation Address nitong July 28. Sa kasagsagan ng pag-uusig ng pamahalaan, ang 15 kontraktor na ito ang unang lumutang mula sa kabuuang 2,000 kontraktor ng 545.64 billion pesos na ginastos para sa 9,855 na flood control project sa buong bansa simula July 2022 hanggang May 2025. Kaugnay nito ay naobserbahan din ang eksaktong pagkakapareho ng halaga ng kontrata ng ilang proyekto sa magkakaibang lokasyon na may parehong mga disenyo, materyales at haba kahit na magkakaiba ang mga ito ng lokasyon o lupain. Samantala, isa sa mga nadawit sa listahan ng mga pangalan ng mga kontraktor ay si Senate President Francis Escudero. Bagamat kanyang inaming kaibigan at campaign donor niya ang isa sa mga kontratista na nakakuha ng mga flood control project, mariin niyang pinabulaanan na siya ay kasabwat o sangkot sa anumang proyekto na kinabibilangan ng iniuugnay na kontraktor.
Ang tinutukoy ni Escudero ay si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na naging campaign contributor niya noong 2022 elections. Kabilang kasi ang naturang kumpanya sa mga kontratista na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng kontrata sa kalahating trilyong pisong halaga ng flood control project. Samantala nitong Martes, nagbigay naman ng pahayag si Senator J.V. Ejercito sa mga nagkasalang kontratista, gayon din ang lahat ng mga sangkot sa katiwaliang ito. Ang nakakainit ang ulo, nakakainis, yung kumita na nga, lulukuhin pa. Aside from substandard, lulukuhin yung materialis, yung pagkakagawa, yung kalidad, nakakalungkot kung may ghost pa. Ito yung medyo, may information tayo na may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. I think, hindi na deserve na talagang papagbigyan pa yung mga ganito. Pang-impyerno na yung levels na yun di ba? Na ano na hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? Bukod dito ay mungkahi pa ng senador na upang maiwasan ang patse-patse ng mga proyekto bunsod ng kakulangan sa pondo, ilaan ang major percentage ng proyekto sa top 10 flood-prone areas sa bansa. Bilang paunang hakbang sa naturang issue, isa sa inilunsad ng Pangulo ang interactive website na sumbong sa pangulo.ph, isang platform upang direktang isumbong sa punong ehekutibo ang anumang non-operational o anomalyang mga proyekto ng flood control sa kanilang mga lugar. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magpapatupad naman ang Kongreso ng 5 pangunahing reforma sa proseso ng paggawa at pagpapatupad ng pambansang budget upang masiguro ang ganap na transparency at partisipasyon ng mamamayan. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. We cannot spend what we do not have, and we must spend wisely on what matters the most. Bawat piso may pinaglalaanan, bawat gastusin dapat may pakinabang sa tao. Yan ang naging pahayag sa inanunsyo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na simula sa susunod na taon, magkakaroon ng 5 mahalagang pagbabago sa proseso ng pagpasa at implementasyon ng pambansang budget. Kung saan inanunsyo ito sa turnover ng National Expenditure Program para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion mula sa Department of Budget and Management na pinangunahan ni Secretary Amena Pangandaman. Ayon kay Romualdez, layo ng reforma na gawing mas bukas at inklusibo ang proseso dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Anya, pinakaunang bubuwagin ang small committee na dati bumubuo ng institutional amendments matapos maaprubahan ang nasabing pondo. Kasama din dito na bubuksan sa publiko at media ang House-Senate Conference para makita ang buong proseso ng pagkakasundo sa bersyon ng pondo. Bilang bahagi nito, iimbitahan ng civil society, people's organization at pribadong sektor na dumadalo sa mga budget hearings. Bukod pa riyan, palalakasin ang oversight function ng Kamara sa implementasyon ng budget sa pamamagitan ng real-time tracking at regular na ulat mula sa mga ahensya. Habang bibigyang prioridad ang pondo para sa agrikultura, infrastruktura, edukasyon, kalusugan, depensa at disaster preparedness. Dito ay ginit din ni Romualdez na hindi para pabagalin ang proseso ng mga reforma, kundi para palakasin ang tiwala ng publiko. Pagbibigay din pa niya na bawat pisong ginagastos ay dapat may konkretong pakinabang sa mga mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagpatupad ang Department of Agriculture o DA ng pansamantalang import ban sa mga buhay na baka at kalabaw, kabilang ang mga produkto at byproducts nito na mula sa bansang France at Italy. Ito'y kasunod ng kumpirmadong outbreak ng lumpy skin disease sa nasabing dalawang bansa. Ang naturang import ban ay mananatili hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso mula sa DA. Samantala, umarangkada simula nitong August 11 hanggang August 13
sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ilan sa mga lugar na naabot ng programa ay ang Negros Island Region, Iloilo at Eastern Samar. Bukod dito ay nahandugan din ng tulong ang geographically isolated and disadvantaged areas at indigenous people sa Maconacon, Divilacan at Palanan, Isabela. Iniulat naman ng Bureau of Immigration o BI ang pagkakaaresto sa 3 dayuhan na pawang gumagamit ng peking Philippine identity documents bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa mga illegal alien. Kinilala ang mga naaresto na sina Lin Yi, 35 years old, isang Chinese national na nadakip sa isang business establishment sa Pandan Road, Angeles City, Yan Yise, 30 years old na naaresto sa Malabañas, Angeles City, at Wang Jiangyi, 55 years old na hinuli sa Mexico, Pampanga. Ayon kay BI Commissioner Joel Villado, ang 3 ay nahuling may hawak ng mga late registered birth certificate, iba pang Philippine-issued IDs at mga dokumento para sa negosyo at posibleng sangkot sa mga gawaing gaya ng land acquisition sa bansa. Susunod sa News Force. Philippine Navy, nasabat ang 16.4 million pesos na smuggled cigarettes sa Basilan. Taylor Swift, inanunsyo ang kanyang bagong album na The Life of a Showgirl. Ukraine President Zelensky, walang balak isuko ang Donbas region sa Russia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.